thing I'm sure in this journey, I'm not alone. Somebody who is with me, greater than me, who loves and cares for me. He is the God Almighty. One thing I'm sure in this journey, ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Sa aking pagnilay-nilay ngayon sa araw na ito, pang-anim na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, naalala ko, unang-una, yung kwento ng aking isang seminaryan doon sa kanyang encounter sa kanyang papa. At bago nangyari yun, may encounter din ako sa kanya. Yung seminaryan kong iyon ay ngayon pari na siya. Marunong siyang mag-drive at may driver license siya. Ngayon, yung ma-expired na ang kanyang license, nagpunta siya sa akin at nagsabi na, Father, pwede bang i-renew ang aking lisensya? At sabi ko sa kanya, nakapagtataka dahil may lisensya ka, ngunit hindi ka man nag-drive. Paano mo i-renew yan? Anong silbi ng lisensya mo kung hindi ka man nag-drive? At hindi lang yung seminaryan kong iyon ang may karanasang ganon, na may lisensya sa driving, ngunit hindi naman nag-drive. Ang pinaka-purpose niya, nagkuha siya ng license ay para makatulong sa mga activities namin sa seminaryo, para mag-transport sa mga ibang mga seminaryan. Ngunit again, nung yun nga, may license siya, hindi naman siya nagda-drive. Tanong ko sa kanya, ano pang gamit ng lisensya mo kung hindi ka magda-drive? At anong dahilan kung bakit ayaw mo mag-drive? Sabi niya, alam mo, Father, kung nandyan ako sa harapan ng manubila, ng steering wheel ng sasakyan, ang daming nakabagabag sa akin, ang dami kong takot, ang dami kong kinakaabalahan, ang dami kong pangamba. Sabi ko sa kanya, ano yung mga pangamba mo? Ano yung takot mo? Natatakot ako, Father, baka pag nagdadrive ako, mabunggo ako dyan, o bubungguin ako, o baka kaya sa mga traffic rules, baka mabiolate ko yon, baka mapinaltihan ako. At ang dami pa na yung mga sinasabi na nakakatakot-takot o mga pangamba. At dahil sa mga pangambang ito, dahil sa takot na ito, nakikita ko sa hindi talaga magkakaroon ng lakas para mag-drive dahil sa mga takot na ito. At naalala ko at napagtanto ko na pag nandito sa atin yung mga takot sa buhay, kahit pa man may driver license tayo, ngunit sa mga abala o sa mga bagabag sa buhay na inisip-isip natin na hindi pa man totoo, wala pa ng katotohanan na mangyari ito, ngunit naging hadlang sa atin para gumawa ng mga bagay-bagay. At isang araw, nagbakasyon daw siya doon sa kanila at may sasakyan sila at ang marunong mag-drive sa kanila, siya lang at yung papa niya. At alam ng papa niya na marunong siya mag-drive, ayaw lang talagang mag-drive. Ngayon na-stroke yung papa niya, walang marunong mag-drive, hindi siya lang. Ang ginagawa niya ngayon, talagang sinakay niya yung papa niya doon sa sasakyan at dinala niya sa ospital. Ngayon nagtanong yung papa, yung naka-recover yung papa niya, anak, sino ba yung nagdala sa akin? Dahil wala akong malay, nagpunta ako dito sa hospital. Sino nagdala sa akin? Sabi naman niya, ako po, papa. Sabi ng papa, di ba, hindi ka man nag-drive, may license ka, hindi ka nag-drive dahil ang dami mong takot, ang dami mong mga pangamba.
nagsalita siya ngayon, alam mo Papa, pagmahal mo talaga yung isang tao, kahit anong takot, anong mga pangamba mo, nisantabi mo na yon dahil ang inuuna mo ay yung pagmamahal mo sa Kanya. Mga kapatid, napakaganda pala kung mahal natin yung isang tao, kung mahal natin yung ginagawa natin, kung mahal yung sarili natin, kaya nating lampasan, kaya nating ma-overcome yung mga takot natin, yung mga pangamba natin. Yun nga, kung susuriin natin yung mga sarili natin, ang dami natin mga pangarap sa buhay, ang daming mga kabataan natin, napakaganda ang kanilang mga pangarap sa buhay, ngunit, again, hindi natutupad ito. Bakit? Dahil sa takot. At dahil dito, hindi natuloy marunong gumawa ng mga bagay-bagay para tugunan yung kanyang mga pangarap sa buhay. At ganun din po sa ating mga kabataan. Ang daming, dahil Children's Mass ito, ang daming mga kabataan magsasabi o pagtatanungin natin sila, mahal mo ba yung mama mo? Mahal mo ba yung papa mo? Sabihin ng mga kabataan, yes, Father, yes, mahal na mahal ko yung papa ko, mahal na mahal ko yung mama ko. Ngunit, pag titingnan natin, wala naman tayong ginagawa, wala hindi naman tumutulong sa gawaing bahay, pinapabayaan naman si mama, pinapabayaan naman si papa, ang sarili lang, ang tinitingnan. Yun, may kakayahan ka, mahal na mahal mo yung mga magulang mo, ngunit wala kang ginagawa. So para bagang isang lisensya, na may license ka, sa pagdadrive, marunong ka, ngunit hindi mo nagagamit ito, useless. No? Ang ganda-ganda pa ng pangarap mo na makakatulong, ngunit, again, hanggang doon na lamang. Mga kapatid, ito din po baga ang mga alagad ni Jesus. Yung mga alagad ni Jesus, nung hinuli si Jesus, saan itong mga alagad na ito? Nagtatakbuhan. Takot na takot sila. Baka silang isusunod. Nung si Jesus ay nakabayubay sa taas ng cross, saan itong mga alagad na ito? Wala. Maliban lamang ni Juan, ang beloved disciple. Itong lahat na ito, nagtatago sila isang bahay, nakapinid ang mga pintuan. Nakapinid ang mga pintuan. Saradong-sarado. Tingnan natin ngayon, yung imahin ng isang bahay na nakapinid yung pintuan. Dahil sa takot, hindi mo makikita kung anong nangyari sa labas dahil nagtatago ka. Hindi mo alam na umagang-umaga na pala, sumisikat na yung araw dahil nagtatago ka. Hindi mo alam kung sino yung mga dumadaan, ng mga taong masaya, mga taong nag-i-smile. Hindi mo na nakikita sila dahil nagtatago ka. Yung napakagandang simoy ng hangin, hindi mo masasimoy yun dahil yun nga, nandoon ka, nagtatago ka. Naranasan mo lamang yung sa loob lamang. Umiikot-ikot lamang yung hangin. Ang apat lang na corner sa bahay ang nakikita mo. Siguro, nung unang panahon na wala pang mga electricity, napakadilim. Ang nakikita mo, dilim. Again, figuratively, makikita natin sa mga alagad ni Jesus, hindi man talaga ang mga pintuan ang nakaklose doon, kundi ang kanilang mga pintuan ng kanilang mga puso at isipan. Dahil sa takot nila, dahil sa pangamba nila, hindi kaya ganun din po para sa atin, nakaugnay ito sa atin, na sa dami nating mga kinakatakutan sa buhay, mga dami nating abala sa buhay, yung gusto nating mangyayari ay nahadlangan. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo ngayon, nung si Jesus ay nagsasalita sa mga alagad na siya ay aalis na, anong sabi ni Jesus? Sumainyo ang kapayapaan. Kapayapaan ang iiwan ko sa inyo. Napakaganda po. Dahil sinisigurado mo na ni Jesus na pag-alis niya, ang kanilang mga puso't isipan ay nandyan sa saya. Ang kanilang puso't isipan ay nandyan sa kanilang kalayaan. Hindi sila nakukulong. That's why sinasabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Huwag hayaan ninyo na ang takot ang mananatili sa inyo. Huwag yung hayaan yung mga pangamba ang magdidictate sa inyo. Kundi yung kapayapaan. At napakaganda po kapayapaan.
Ngayon titingnan natin sa unang bahagi ng Ebanghelyo. Ang sabi ng Ebanghelyo, ang umiibig sa akin ay tutupad sa aking mga salita. Tutupad sa aking mga salita kung kayo ay umiibig sa akin. Di ba? Napakaganda yung encounter ni Jesus at ni Peter. Sabi ni Peter ngayon, sabi ni Jesus kay Peter, Peter, mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako, Peter? Peter responded right away. Sabi niya, yes, Lord. Mahal na mahal kita. Ang pagmamahal na yon ay hindi lamang doon sa lisensya lang. May license ako. Tama na ito. Parang din po kay Peter, mahal na mahal kita, Jesus. Ngunit, hindi yun nagtatapos si Jesus doon. Ang sabi ni Jesus, sige Peter, pag mahal na mahal mo ako, pakainin mo ang aking mga tupa. So, ibig sabihin, may nakaakibat na responsibilidad. Pagmahal natin yung isang tao, pagmahal natin yung ating mga kaibigan o ang ating paglilingkod sa simbahan o sa ating lipunan o sa opisina man tayo, may kaakibat na responsibilidad. Ang ating Jesucristo, magtatanong tayo, may mga kapangamba ba kaya ang ating Jesucristo? Mayroon po. Makikita natin na hindi lamang po siya isang divine, kundi isa din po siyang tao. Nung siya ay nanalangin sa Garden of Gethsemane, nandoon na yung pangamba niya. Yung pangamba niya na malapit na siya ay magpapasaan ng krus. Malapit na ang kanyang paghihirap. Ngunit, makikita natin, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, nilampasan niya yung pangambang iyon. Anong sabi niya sa kanyang pakipagdialogo sa kanyang ama? Ama, tanggalin mo yung kupa, ang chalice, ang simbolo ng paghihirap. Ngunit sabi pa niya, ngunit kalooban mo pa rin ang masusunod. Kalooban mo ang masusunod. Ang pagmamahal mo pa rin ang masusunod sa akin. Hindi yung pangsarili, hindi yung pangamba ko, kundi ang kalooban mo pa rin. At yan sa atin ngayon, walang muling pagkabuhay kung wala yung krus na yan. Ang krus na yan ay isang simbolo ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Tuwing tayo nakakakita ng krus, bigyan natin ng diin na itong krus na ito ay simbolo kung saan nandyan ang ating Jesucristo, inaalay ang kanyang buhay dahil sa pagmamahal niya sa atin. Hindi niya hinahayaan yung sakit, yung pangamba, kundi naging sentro sa kanya yung pagmamahal para sa atin. Ganun din po si Peter. Nung tinatanong ni Jesus, Pedro, mahal mo ba ako pangalawang pagkakataon? Hindi lamang papakainin. Sabi ni Jesus, kung mahal mo ako, Pedro, hindi. Alagaan mo ang aking mga tupa. Hindi lang sapat na pakakainin, kundi alagaan din pala. Kagaya sa ating mga magulang, sa inyong mga magulang, mga kabataan. Pinapakain kayo, nagsasakripisyo ang inyong mga magulang, ngunit hindi nagtatapos doon. Ginagabayan kayo sa inyong araw-araw na buhay. Dahil nandyan, yan ang tamang pagmamahal. Hindi sapat na bibigyan ka lang ng mga material na bagay, kundi nandoon ang totoong pagmamahal ay ginagabayan, nagagabay sa mga minamahal. At hindi pa sapat yun. Pangatlong pagkakataon, tinatanong na naman ni Jesus si Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? Si Pedro ngayon na inis si Pedro. Para bagang sinasabi ni Pedro, hindi ba sapat yung sasabihin na mahal kita? Hindi ba sapat na isang bisis lang? Hindi ba sapat na 2 bisis lang? Kailangan ba bang 3 talagang Jesus? Ang katanungan ito, sinisigurado ni Jesus na yung pagmamahal na yun, Pedro, ay hindi lang sa isipan. Ang pagmamahal na yun, Pedro, ay hindi lang sa bibig na mamutawi dyan sa'yo, kundi ito ay sa gawa, Pedro. At ito sa atin ngayon. At napakaganda yung isang awitin, yung isang awitin na huwag kang mangamba, di ba? Sa popular ito para sa atin na sinasabi doon, Ka mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y
sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Napakaganda, no? Saan ka man magpunta, nandan yun paggabay ng ating Paiso Kristo. Nandiyan ang paggabay ng Diyos sa atin. Ang dahilan dito, yung sinasabi ng awitin, dahil mahal kita, napakahalaga ka sa akin, gagabayan kita. At yun nga sa Ebanghelyo natin ngayon, para patunayan na ang Diyos ay kasama natin, ginagabayan tayo ng Panginoong Diyos, sabi niya, iiwan ko sa inyo ang Espiritu Santo, na ito magpapaalala sa inyo. Sa lahat mga sinasabi ko, ito ang magpapaalala sa inyo. Nawa, sa ating araw-araw na buhay, mayroon man tayo, nandiyan man sa ating mga pangamba, nandiyan man sa atin ang mga takot, ngunit huwag nating hayaan dahil kasama natin ang Diyos. Sa pagharap natin sa mga hamon sa buhay, sa mga takot natin, hindi tayo nag-iisa. Nandiyan ang Diyos dahil mahalaga tayo sa Kanya, mahal na mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Amen. Ikaw